balita ngayong Martes. Sa muling pagharap sa Senado, retired General Jacinto Ligo tinamaan na naman ng limot. Hindi ko po alam mo yun. Pero bagong testigo, sinupuntahan na may milagro sa pondo ng AFP. Isang araw bago bitayin sa China, kapatid ni Sally Ordinario Villanueva, umaasa pa rin ang milagro. CBCP magpapadasal para sa mga bibitayin sa China bukas. Dahil sa pag-absuelto kay Senador Lacson, investigasyon sa Dacer Corbito double murder case muling bubuksan ng DOJ. Sa Paracale, Camarines Norte, mga residente tuloy pa rin sa pagmimina sa kabila ng peligro. Disgrasya ng pagguho, naghihintay kapalit ng pira-pirasong ginto. Sa Action Showbiz, Askal star Phil Young husband at Angel Locsin nag-date sa simbahan. At kasunod ng Dancing John John incident, DSWD nag-imbestiga na sa insidente. MTRCB pinatatawag ang mga nasa likod ng Willing Willie. Mayroon siya yung kay Michael Jackson. Bukas na bibitayin ang tatlong OFW sa China na sina Sally Ordinario, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Sa kabila ng mga last-minute na apela, wala pang indikasyon mula sa China na mababaliktad pa ang hatol. Ikwento mo, Fiona Nicolas. Inabutan ng News 5 ang nakababatang kapatid ni Sally Ordinario na si Mirasol. Nagsasabit ng puting tela sa kanilang bakuran sa Batasan Hills, QC. Ang iba naman niyang kapitbahay, nagsuot ng puting tela sa ulo at braso. Simbolo raw ito ng malinis na konsensya ni Sally. Ito po yung simbolo ng pagkakaisa namin, tapos simbolo rin po ng kalinisan ng puso ng ate ko na wala po siya talagang kasalanan. Sa bisperas ng pagbitay sa kanyang ate, nanawagan si Mirasol. Tingin muna nilang maigi yung kaso ng ate ko, pag-aralan nila, maigi, bigyan pa nila ng pangalawang pagkakataon. Nanawagan din siya sa sambayanan na ipanalangin hindi lang ang kanyang ate, kundi ang dalawa pang Pinoy na nakatakdaring bitayin bukas. Humingi po ng tulong sa mga publiko po na magkaisa. Isa lamang po siyang biktima dito at wala po siyang kinalaman. Kahapon nagbigay ng kanilang sulat para kay Chinese President Hu Jintao, ang nanay at dalawa pang kapatid ni Sally na nasa Xiamen na ngayon. Pero hindi pa raw sila sinasagot. Naalo na lang namin sarili namin dahil pinapasyal-pasyal naman kami ng Philippine Consulate dito sa Xiamen. Nervyos ako na hindi mapakali. Kasi ako parang hindi ko na alam. Nagbibilang na lang kami ng ilang oras. Kaya na lang, dasal na lang, panawagan na lang ako sa buong bayan. Umaasa pati ang Malacanang na mababaligtad pa ang hatol. Pero ang talagang pasya, wala na sa kanila, kundi sa gobyerno na ng China. Fiona Nicolas, News 5. Muli namang nagpadala ng sulat si Vice President Jejo Marbinay kay Chinese President Hu Jintao. Git niya, di pwedeng mamatay ang tatlong OFW dahil makakatulong sila sa investigasyon sa sindikatong nambibiktima ng mga OFW para gawin silang drug mules. Kakabit ng sulat ang affidavit ni Sally Ordinario na nagtuturo sa isang Mapet Kakayan na siya raw ang nag-recruit sa kanya para magdala ng 4,000 gramo ng heroin. Samantala, naghihintay pa rin ang pagkakataon ng pamilya ng mga bibitaying OFW para makita ang kanilang mga kaanak. Ano-ano nga ba ang mga huling sandali na inaasahang mangyayari bukas? Marlene Alcaide, ikwento mo. Noong linggo pa umalis ang pamilya ni Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo papuntang Xiamen, China. Pero bukas pa nila makakapiling si Sally at Ramon. Isang oras lang ay ibibigay sa mag-anak para muling magkasama-sama sa huling pagkakataon. Kasama ang mga opisyal ng Konsulado ng Pilipinas, pupuntahan ng pamilya na Ramon at Sally sa Xiamen No. 1 Detention House. 9:40 ng umaga, babasahan ng sakdal ang dalawa. Sa mga oras na ito, tapos na rin ang promulgasyon sa isa pang Pinoy na nahatulan ng bitay na si Elizabeth Batain na nasa Shenzhen, China. Makakasama niya na rito ang kanyang pamilya. The promulgation of the sentence on Miss Batain, on the other hand, will take place before the visit of her family members. Sabi ni DFA Secretary Albert De Rosario, bago magtanghali bukas, isasagawa ang lethal injection sa tatlo. We tried everything that we can already. And at some point, I think we have to accept the fact that the sentence is a finality.
Bukas lang din malalaman ng tatlong OFW ang kanilang sasapitin. Matagal na raw naggawain ito sa China na hindi agad sabihin ang mangyayari sa bibitayin. Kaya ang inaalala ni Monsignor Robert Olaguer, walang naging espiritual na paghahanda ang tatlong Pinoy na siya raw pinakamahalaga sa isang taong bibitayin. Sa mga bilanggo kasi nakita nila yung suffering dito sa mundong ito. At yung suffering na yon, mga sufferings tayo, merong wakas yun. Merong wakas. At ang wakas nga nun ay sa pamamagitan nga ng kamatayan na meron silang bagong simula. Si Monsignor Olaguer ang chaplain ng National Bilibid Prison. 7 bitay na ang nasaksihan niya, kasama na si Leo Echegaray noong February 1999. Giit niya, dapat isang buwan bago ang bitay, inihahanda na ang preso at maging ang kanilang pamilya. Pangamba niya, baka trauma lang ang abuti ng pamilya sa huling pagkikita. It takes time eh, hindi naman bigla-bigla yan eh, no? Pinapakita natin na death is beautiful, that Marlene Alcaide, News 5. Ongoing ngayon ang prayer vigil ng mga obispo para sa tatlong OFW na nasa death row sa China. May report si Franz Noguera live mula sa Ermita. Franz. Cheryl, nakatakda nga ang isang prayer vigil na isagawa dito ng CBCP at ng Archdiocese of Manila dito sa Ermita Church para nga dito sa tatlong OFW na nakatakdang bitayin bukas sa China. Hindi pa sumusuko ang simbahang Katolika at para nga sa kanila, naniniwala sila sa bisa ng panalangin. Kaya naman sama-samang pagdarasal ang kanilang panawagan sa ngayon. Magsasagawa ng misa, living rosary at adoration to the Blessed Sacrament dito sa Nuestra Señora de Guia Church ngayong gabi. Ayon pa sa simbahan, kailangan pag-aralan ng mga Pinoy at ng gobyerno kung ang pag-alis ng bansa ang sagot para umunlad ang kabuhayan. Dapat din daw gumawa ng hakbang para mabigyan ng oportunidad ang mga Pinoy sa sariling bansa. Cheryl, ngayon nga tatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi itong prayer vigil na ito at bukas, ano man daw ang mangyari, itutuloy pa rin yung misa para nga rito sa tatlong OFW na nakatakdang bitayin sa China bukas. Cheryl? Maraming salamat, Franz Noguera. Isang prayer vigil din ang ginaganap sa bahay ng mga ordinaryo sa Batasan Hills, Quezon City. Naroon naman ang aming kasamang si Romel Lopez. Romel! Yes, Erwin nga, lubos nga yung kalungkutan ng pamilya ordinaryo dito sa Batasan Hills sa Quezon City. Kanya sinabi sa atin nung nakababatang kapatid ni Sally na si Jefferson. Ayon niya kay Jefferson, malungkot na malungkot ngayon ang pamilya ordinaryo habang nalalapit na yung oras ng pagbitay kay Sally. Pero positibo pa rin daw ang pamilya na masasagit ang kapatid sa tulong ng isang himala. Panganay sa 5 magkakapatid si Sally, pangatlo sa kanila si Jefferson. Kwento pa ni Jefferson, mabait at responsable ang kanyang kaate at hindi raw ito kayang magpuslip ng droga sa ibang bansa. Narito naman yung bahagi ng panayam sa kapatid ni Sally na si Jefferson. Siya po ay talagang malinis po yung konsensya niya. Talaga po yung paghanap buhay niya sa mga, lalo sa mga anak niya. Yun po. Mabait po yung ate ko talaga. Malungkot po yung pamilya namin. Lalo na ganun mangyayari ang ate namin na bukas na po yung hatol sa kanya. Pero sana po, pinagdadasal na lang po namin na may isang milagro po na mangyayari na hindi matuloy ito. Yun na lang po yung inaasahan namin. Sa prayer vigil naman ang kinasaan ng grupong migrante kasama nga ang Gabriela dito sa barangay ni na Sally Ordinario dito sa Batasan Hills sa Quezon City. Ito nga ay bilang panalangin at para marinig daw ng Panginoon yung pagtangis at paghingi rin ng tulong ng mga kababayan natin para nga maisalba pa ang buhay ni Sally Ordinario. Erwin? Alright, maraming salamat sa iyo, Romel Lopez. Showbiz action tayo. Mukhang lumalalim na ang closeness ni na football star Phil Young husband at ang pinopormahan niyang si Angel Locsin. Kung bakit, MJ Marfori, ikwento mo.
Lalong nagiging malapit ngayon sa isa't isa, sina Phil Young husband at Angel Locsin. Matapos mag-target shooting, nakita namang magkasabay na nagsimba at nag-dinner date sa The Fort ang dalawa noong linggo. Sa sobrang kilig ng kanilang date, maging ang kinain nila noon, nakalimutan na ni Phil. I can't remember. Nagpaka-gentleman naman si Phil at sinikreto na ang mga napag-usapan nila ni Angel habang nagde-date. People want to know the details now, and I want to keep everything private and. Pero inamin ni Phil, lalong lumalalim ang kanyang pagtingin kay Angel at sinisigurado niyang malinis ang intensyon niya sa superstar. Right now, I obviously I've said in interviews I expressed my admiration for Angel. Para kay Phil, masaya siya sa status nila ngayon ni Angel na Getting to Know You stage. At hindi niya raw minamadali ang dalaga.